Hello, shout out to everybody. So, real talk lang tayo guys, no? Dito, bawal na bawal talaga yung ICC papasukin. Yung International Criminal Court, yun ba yung ibig sabihin? Bawal na bawal yun na papasukin dito dahil independent country tayo. Hindi tayo dependent. We're not belong to USA anymore. So, meron tayong karapatan na magawa ng sariling rules. So, yung panahon ni Duterte, no, mababalikan natin yung panahon ni Duterte, which is very effective naman. Very effective talaga. Marami yung mga adik yung mga kasama ko, yung mga adik. Takot na takot atukhang. Kaya tumigil sila sa pag-aadik. No, noong 2015, yung nanalo na si Duterte, tumigil na sila sa pag-aadik. No, at hindi na sila nagsashabu. Nagrarugby na lang sila. Kasi hindi mapigilan yung tumigil ka. Parang mamamatay ka sa nanggigigil ka. Pero ikaw naman yung mamamatay. No, ikaw naman yung papatayin pag hindi ka tumigil. Kasi nga, yun ang advocacy ni Duterte, which is effective naman sa taong bayan. At maraming mga inosente na protektahan ni Duterte. Nakita naman natin yung panahon ni Duterte. Yung crimes nga tumataas pero yung mga namamatay naman ay puro involved sa drugs. Hindi katulad ngayon. Diba? Have you noticed guys na yung mga inosenteng babae na mamatay araw-araw? Ni-rape, ginahasa, ninakawan, hinold up, nilagay sa baril, pinugutan ng ulo. Grabe, yung heinous crime ngayon, yung mga inosente kawawa. What if yung pamilya ninyo mabiktima nitong mga adik na to? So very effective talaga yung war on drugs ni Duterte. Sa totoo lang. Kaya takot na takot yung mga kasama ko na bumalik sa pag-aadik kasi nga seryoso si Duterte sa war on drugs. So yun ang yung nakita namin na advantage kasi nga tumigil nga sila sa pag-aadik at hindi na sila adik, pulburon na sila. And then, hindi naging pulburon, naging rugby boy na sila. Patago-tago na lang nagrarugby kasi hindi mapipigilan, nanggigigil sino pa namang adik ka na mapipigilan mo pa yung pag-aadik. Pabalik-balikan mo yun kasi adik na nga pero pagbabalik ka patay ka talaga. Yan ang kasi yung advocacy ni Duterte kasi gusto niya maging matino yung mga Pilipino, which is very effective naman. At si Duterte hindi naman siya abusado na katulad ng ibang president na hindi kayang ibaba yung presyo. Si Duterte, kakaupo lang. Wala pang kita yung government, hindi pa naka-earn ng money, hindi pa naka-receive ng billion of dollars. Pero, naging 30 pesos yung kilo ng bigas. Sa panahon ni Panot, 50 pesos na yun. So, nakita natin yung pagmamahal ng isang president na talagang nag-comply siya sa rules and regulation ng ating batas as a public servant. Kasi, nandyan yan sa ating konstitusyon yung ibaba yung presyo. Basic lang yan. Yan ang pinaka-common na problem at which is control ng ating government, and that is the government mandate yung i-control ang ating mga prices to prevent hunger to our people. So, maging affordable sa lahat ng tao. Yan ang pinaka-basic. Unang-unang gagawin ng ating president. Pero, ito naman si Marcos, simulat umupo hanggang ngayon, mag-3 taon na, walang pangundangang taas yung presyo. Pero nakikita naman natin, hindi naman tayo bulag Yung mga headlines, hindi naman yan fake news. I-research ninyo. I-search ninyo yan. Ilang billion dollars na yung na-receive na mga donasyon ni Marcos. Ma-question natin yun kasi democratic country tayo at meron tayong karapatan na saan yun ang billion of dollars. 119 na receive niya na mga investment at mga donation. Ang laki noon, dollars yun. Isa na yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Hindi na si Luciutan, hindi na si Manny Villar, hindi na si Henry C. Kasi nag-earn lang yun ng net worth nila, $8 billion lang. Pinakamayaman. Pero siya tumatanggap ng over 100 billion dollars. Imagine, kahit bigyan tayo ng 3 milyon, 4 na milyon lahat ng tao sa Pilipinas, hindi pa rin malugi yung natanggap niya na 100 billion dollars. Kahit 100 billion dollars lang. Magkano yung equivalent? Sa piso. Kwentahin niyo guys kung magkano.